Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa at patuloy na lumalago sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. At syempre tayo po ay babati sa lahat ng mga listeners natin na nakikinig gamit po ang radyo. Napapakinggan tayo mula Lunes hanggang Biyernes dyan po sa Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. At syempre, lahat po ng mga listeners natin gamit naman ng internet. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral at salamat din sa lahat ng ating mga partners sa ministry na tinitiyak na ang programa po ay mapapakinggan. Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa atin hong pagpapatuloy, pag-usapan natin ang paghakbang sa pananampalataya. Alam niyo, isang napakahalagang topic nito dahil ang reality po, kung hindi tayo intentional sa paghakbang sa pananampalataya, magugulat na lang tayo na maraming panahon, taon ang lumilipas na hindi natin namamalayan na yung paglago po natin ay hindi lubusan. Ibig sabihin mabagal. Naalala ko ang isang challenge na ibinigay sa amin sa isang youth camp. Nung ako po'y dumadalo pa ng youth camp many years ago. Ang kanyang challenge po ay gawan po namin ng graph. Isang graph mula nung time na nakakilala sa Panginoon hanggang sa panahong iyon. At bawat taon, masasabi ba namin na itong taon lumago kami, yung nakalipas na taon lumago ba, at masasabi ba namin that this year is better than the previous years? Kaya kung tutuusin, kung tayo po ay gagawa ng ganyang uri ng graph, magandang katanungan po, lumalago nga ba tayo o tayo ho'y nababalaho sa ating pananampalataya? O baka dati maganda ang kalagayang espiritual, medyo bumulusok ngayon, o baka naman merong nasa taas, bababa, tataas, bababa, at yan po'y nagpapakita na hindi tayo intentional sa ating spiritual growth. So ang gusto po nating maunawaan sa pagkakataong ito, paano ba tayo lalago sa pananampalataya? Mahalaga hong unawain right from the start na yung faith at saka po yung lakas ng loob, may similarities pero malaki ang kaibahan. Kasi paminsan may mga naririnig po ako ng mga mananampalataya, malalakas ang loob. Pero hindi ko matawag na pananampalataya yung kanilang ipinapakita dahil wala namang basis. Dahil ang pananampalataya po ay nakabase sa pangako ng Panginoon, merong katiyakan, at hindi lang po ito basta tapang lang na wala namang pinagbabasihan. Yung iba kasi talagang matapang lang, pero pag tinanong mo kung ano ang basihan ng kanilang pagkilos, mga aksyon, wala namang maibigay. Kaya yun po, lakas lang ng loob. Yung mga may pananampalataya, merong mga talata na pinanghahawakan, maliwanag sa kanila ang kalooban ng Diyos, at sila po ay humahakbang hindi para sa pangsariling pakinabang, kundi bilang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Kaya talagang merong pag-usad sa spiritual life. Kasi pwedeng pwedeng magamit natin yung mga sariling pakinabang o para sa sariling pakinabang, ito pong ating mga talata sa Biblia. Mahalagang tandaan na nung isinulat yan, may mga talata na pwede mong gamitin sa sariling pakinabang, pero yung iba dyan, karamihan dyan, ay para po sa pagsunod sa ating Panginoon. So tatlong katotohanan po sa ating pagsisimula ang dapat nating panghawakan at naway ito'y magtulak sa atin na humakbang sa pananampalataya. Una po, God is love, His will is always best.
Alam nyo, napakahalagang katotohanan po nito dahil kadalasan po, yung mga taong ayaw humakbang sa pananampalataya ay mga taong may pagdududa sa pag-ibig ng Panginoon o kaya hindi nila alam na mas mainam ang kalooban ng Diyos or wala silang paraan para tiyakin kung kalooban nga ba ng Diyos ang kanilang ginagawa. Sa Romans chapter 12 verse 2, ay nilinaw po sa atin na yung kalooban ng Panginoon, dinescribe sa tatlong bagay. It is good, it is pleasing, it is perfect. Pag sinabi ho natin good, pleasing, and perfect, 10, 20, 30, 40 years from now, you look back at masasabi mo na hindi ka nagkamali ng kapasyahan. Isang beses sa isang pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang topic namin is about decision making. Tinanong ko yung aking mga kausap. Sabi ko sa kanila, paano nyo malalaman kung ang inyong ginagawa ay tama? Kung ang inyong pagpili o kapasyahan ay tama? Alam nyo, ito lumabas dun sa mga kasagutan. Merong nagsabi na malalaman mo yan, pastor, pagkadating ng panahon, makikita mo ang bunga ng kapasyahan. Sabi ko, hindi ba pwedeng ngayon pa lang alam na natin? Sabi niya, wala pang resulta eh. Bagamat may point po yung sagot na iyon, na balang araw malalaman mo. Kaya lang, can you imagine how much time is wasted? Halimbawa, after 10 years, 20 years, doon mo palang malalaman na mali pa lang. So, ang problema ho sa mga desisyon, pag gumawa ka ng isa, usually may follow-up decision yan nasasandig sa nauna. So kung mali pala ito, di yung mga kasunod na ipinatong mong desisyon doon, sasablay din, di ba? Kaya napaka-importante talaga na pag-isipang maigi ito dahil ang katotohanan po mga kapatid, pagka hindi natin pinag-isipan, pinag-aralan ang mga bagay na ito, baka mamaya trial and error tayo. Samantalang ang Biblia nagsasabi sa atin, nandyan po laan para sa atin ang kalooban ng ating Panginoon. At ito nga ay good, pleasing, and perfect. So, pag sinabi ho natin God is love and His will is always best, kailangan nandun din ang paninimbang natin. Ito yung gusto natin dahil kadalasan po ang kalaban ng gusto ng Diyos yung gusto natin. Nandoon yung pagsasantabi ng ating gusto para sundin kung ano po ang gusto ng Panginoon. Kasi ang reality, kaya po very difficult ang pagpili ng kalooban ng Diyos. Dahil may mga pagkakataon, may sarili tayong gusto na sang-ayon sa idinidikta ng ating limitadong pag-unawa, yun na ang mainam. Kaya nga sa Proverbs 14 verse 12, di ba sinabi, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Meron pong landas na sa paningin ng tao ay parang tama, pero bandang huli ay magdadala sa kapahamakan. Mabigat yung mga salitang iyon, Dahil ang ibig sabihin po nito, minsan, stubborn din ang isip natin Halimbawa, itong aming mga anak ay talagang nakakatuwa. Ewan ko, kung kayo po may apo, may anak, alam nyo itong mga style na to. Sa bahay po namin, pamisa-misan, pagka mayroong mga biniling pagkain, yung panganay ko po, minsan nagluluto-luto na rin. Alam mo pag masarap Pagka masarap, hindi ka nasasabihan, mauubos na lang. Dadatnan mo na lang, ubos na, At nakain na ho nila. Alam mo na yung technique pagka hindi kasarapan yung kanilang kinakain. Bakit? Mang-aalok. Daddy, sarap nito. Gusto mo, sa'yo na lang. Yan, pagka ganyan umasa ka na hindi kasarapan yon. Dahil kung masarap yun, ubos na yon. So anyway, ganyan po ang experience. At paminsan, may mga pagkain na gustong-gusto nilang kinakain, kaso nga lang ang malaking problema po, bagamat gusto nila, hindi po ito ang pinakamainam para sa kanila. So may mga times na naglalaban ba yung kalooban na ito yung gusto ko, masarap kasi ito, kaya lang sa kabilang banda, gusto mo nga yan, kaso hindi naman yan ang pinakamainam para sa iyo. So ganun din tayo as adults, as we follow the Lord, may mga times na merong sinasabi ang Panginoon na itong kalooban ko para sa iyo, pero tayo naman ipinipilit natin yung gusto natin sa paraang gusto natin at sa panahong gusto natin. So mapilit tayo. Kaya ito hong unang statement na ito,
God is love, His will is always best. Kailangan mag-reflect sa ating mga decision making, sa ating pagpili kung anong pahahalagahan sa buhay na ito. Pangalawa, God is all-knowing, His directions are always right. Alam nyo, napakarami na mga bagay na alam ng Diyos na hindi natin alam. Alam ng Diyos ang capacity natin, alam ng Diyos ang limitasyon ng buhay natin, yung mga bagay na mangyayari pa lang, nakita na ng Panginoon yan. At paminsan nakakahiya nga dahil kung umasta tayo, parang mas marunong pa tayo sa Diyos. I remember before the pandemic, meron po akong isang kakilala na meron siyang business na pinipilit niyang buksan. Kasi kakasimula pa lang ng taon. If you remember, nung nag-lockdown, that was I think March, middle of March. So anyway, he was trying to open the shop ng umpisa ng taon. And daming sabit, daming aberya, yung papeles, kung ano-anong mga preparasyon. Hindi maayos-ayos sa madaling sabi, hindi magawa-gawa. At pushback yung date ng opening. And he was actually complaining. Sabi niya, maraming pera ang nawawala sa akin dahil bayad ko na yung lugar. Yan ang sabi niya. At ang problema, kaka-pushback, nalulugi ako dahil supposed to be, nabuksan na itong shop, nagagamit na, kumikita na. So, for some time, hindi na ganun ang nangyayari. So, he was actually complaining. Eto ngayon, nangyari ang pandemic. Alam mo, nung nangyari ang pandemic, he realized, napakabuti ng Diyos. Nung una, nagtatampo na nga Bakit daw ganoon? Ganda ng plano niya, pinag-pray naman daw niya, bakit hindi mangyari yung dapat mangyari? Yung pala, meron pong nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita. Ayan ang pandemic. Sabi niya, imagine kung nagbukas ako, sa loob lamang ng ilang buwan, sarado na kagad ako at babagsak ang negosyo. So buti na lang, hindi pa siya nakabili ng maraming stock. Yung mga bagay na nabili niya ay mga bagay na hindi nasisira, hindi katulad ng mga food items na pag hindi nabenta, mabubulok, masisira. So imagine mo yung mas malaking pagkalugi. And yet, dahil po hindi niya alam na ganun nga ang mangyayari, nandun ang kanyang somehow pagtatampo sa Diyos. Di ba nangyayari din sa atin yan? When something is not given to us according to our desire, our timing, our will, our way, sometimes nagtatampo tayo sa Diyos. But this is a very, very good reminder. God is all-knowing. Isa pang nagiging problema ng tao, may mga times na mahilig tayo magkumpara sa iba. At yung pagkukumpara na yan, nagdudulot ng discouragement sa part natin. Naalala ko po yung, if you remember the parable of the talents, di ba? Binigyan ng talento, yung isa 5, yung isa 2, yung isa lang. Nung una ko pong binabasa yan, hindi ko maintindihan, Lord, parang unfair, sabi ko. Kasi yung isa binigyan mo ng 5, yung isa binigyan mo ng 2, yung isa lang. Bakit naman ganon? So for many years, parang hindi ko mawari, hindi ko maisip. Siguro kung ako'y nabigyan ng isa, baka mag-iisip nga din ako, bakit isa lang? Samantalang dun sa kasama ko, 2, yung isa naman ay 5. Pero meron pong bahagi ng talata na madalas na o-overlook na I would say this is a very important portion of that whole context para maintindihan natin kung bakit 5, 2, 1. Ano po yon? Ang sabi ron, binigyan sang-ayon sa kanilang kakayahan. Bakit po? Usually, tayo po, ang iniisip lang natin, ano yung matatanggap. Ang perspective ng Panginoon, ano yung ipananagot natin dahil sa ating mga natanggap. So, ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating pananagutan. Imagine mo kung yung binigyan ho ng isa ay nabigyan ng 5. Tapos hindi niya ho pinaunlad yung 5. Ang laki ng pananagutan niya. Mapalad nga siya dahil yung binigay sa kanya ay sang-ayon lamang sa kanyang kakayahan. Dahil kung ito po'y hihigit sa ating kakayahan, mas malaki po ang kanyang pananagutan. Ito pa, minsan kasi mahilig din tayo magkumpara. Halimbawa, kung ikaw yung taong pinagpala ng isa, sabihin mo, wow, praise the Lord, salamat po Lord, di ko po inaasahan to. Binigyan mo ako nito, salamat. Tapos mabalitaan mo, binigyan ng 2, tapos yung isa binigyan ng 5. Nung una, bless na bless ka na
Tapos nung malaman mo, mas marami yung kanila, biglang, Lord, bakit naman ganito? Unfair ka. Ganyan po ang tao no? Minsan may pagpapala na tayo, may reklamo pa tayo, may pagpapala na tayo, masama pa ang loob natin. Bakit? Because we compare. We see this all the time. Nangyayari sa tao to. So ngayon, dapat nating tandaan, napakahalagang katotohanan, God is all-knowing, His directions are always right. Ibig sabihin po, kailangan nating magtiwala at sumunod sa kanyang direksyon para sa atin. Isang Christian author ang nagsabi, direction determines destination. Sa ating journey sa ating Christian life, we may not always see the destination. Hindi natin laging nakikita yung ano ba yung end goal ng lahat ng ito. Of course, alam natin, generally speaking, kung ano po ang kahahantungan, pero yung mga specifics, di natin makita yan. Pero ang binibigyang linaw ng Panginoon ay yung direction niya para sa atin at the moment. Ang isang ilustrasyong napakaganda rito, yung parang pagmamaneho pagkagabi, lalo na pagka napakadilim, di ba gumagamit tayo ng ilaw sa mga sasakyan, pag ikay nag-ilaw, ang nakikita mo lang naman is just a few meters ahead. Hindi yung pag-ilaw mo, papunta kang Baguio, nasa Bulacan ka, pag-ilaw mo, kita mo na yung Baguio. Wala pong ganon. Ang nakikita natin is just a few meters ahead. Pero yung nakikita natin is just enough to let us know that you are treading on the right direction. Nasa tamang direction ka. Yun ang mahalaga Hindi man natin makita yung destination, but we are given the assurance that this is the right direction. At uulitin ko po at bibigyan ko na naman ng diin ang katotohanan na ang Diyos hindi palaging kumikilos ang ayon sa kung ano yung pinakamabilis, pinakamadali, pinakamaginhawa. Hindi po. Kaya paminsan parang nagugulumihanan tayo dahil bakit ang haba-haba ng biyahe, bakit pinatagal pa ng Panginoon? Kasi ang concern po ng Panginoon is not just from point A, you get to point B. May process po na hinuhubog ang pagkatao natin. Many times, ang tinitingnan natin ay paano tayo makakarating sa destination, samantalang ang Panginoon naman ay tinitingnan niya paano tayo mas mamumunga ng sagana as we go through this journey na tinatawag nating buhay. Di ba? So, ibig sabihin, itong buong journey na ito is a fruit-bearing journey. Concern ng Panginoon yun. Paano tayo mamumunga? So sa konteksto ng ating mga pinagdadaanan, diyan tayo namumunga. Kaya minsan ang problema sa tao, mali ang tugon Let me use an illustration. Meron po akong nakausap na isang kabataan. Sabi niya, Pastor, nung ako'y nag-aaral, tigil ako ng tigil. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, kasi tuwing nahihirapan ako, tumitigil ako. Tapos pagka medyo naka-move on na, okay na naman ulit. Ngayon, ang sabi ko, gano'ng katagal? Sabi niya, maraming taon. Maraming taon ang nawala. Dapat matagal na akong nagtatrabaho, kaya lang, yun nga, aral, tigil. So, ang sabi ko sa kanya, bakit nangyari yon? Sabi niya kasi, sa halip na harapin ko yung mga problema head-on, ang tendency ko, magmukmok sa isang tabi, at itigil ang mundo ko, samantalang yung mundo sa paligid ko, gumagalaw. Totoo yun marami pong tao ganyan. Ang tendency, pag merong problem, instead of learning from the problem, ang nangyayari po, we lay aside itong mga concerns natin, yung ating pagpupursigi, and then we allow the world to move on. Tayo hindi. So, in the process, naiiwan tayo. Ang purpose po ng mga trials, if you go to James chapter 1 and Romans chapter 5, para palaguin tayo. Nagiging iba ang ating pananaw, pagkatao. As we go through trials, we develop endurance, character. Bakit? Kasi itong mga trials na ito, ginagamit ng Panginoon to mold us into the person that He wants us to be. Kaya kung inaakala mo na pag sumunod ka sa Diyos, lahat madali, maling akala po yun. He may not lead you along the easiest path, but take note, He will always lead you along the most beneficial path. Yung landas na pinakamainam para sa iyo ang pagdadalhan niya. Kaya pag kinumpare mo sa iba, bakit ganon? Bakit sa kanya parang everything is easy? Bakit siya hindi nagkakasakit? Bakit siya walang problema? Well, ang taong yon marahil iba pinagdadaanan dahil iba ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay.
Iba ang season ng kanyang buhay. Iba ang ina-accomplish ng Panginoon sa kanyang buhay. So tayo po, we have to trust the Lord. God is all-knowing. Kilala ka niya. Alam niya yung weakness mo. Isang magandang passage po sa 1 Corinthians 10 verse 13. A very nice passage na pinapaalala po sa atin na pag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, alam ng Panginoon ang ating kakayahan at ang ating hangganan. Basahin ko po from the New Living Translation. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. So alam ng Panginoon yung capacity natin. Alam niya kung hanggang saan tayo. Kaya ho pagka merong problema at inaakala mo na, Lord, hindi ko kakayanin to, sasabihin sa'yo ng Panginoon, anak, mas kilala kita. Alam ko ang kakayahan mo. Naalala ko po si Moses sa Old Testament, if you remember, nagbigay siya ng dahilan para wag siya gamitin eh. Sabi niya, Lord, utal po ako. Sabi ng Panginoon, alam ko, sino ba may gawa ng dila mo? Di ba? Para bang yung alam ng Panginoon, sinasabi pa natin sa Kanya. Well, in reality, alam na nga niya, at sa kabila noon, gagamitin niya tayo. God is love, His will is always best, God is all-knowing, His directions are always right. Number 3, and lastly, God is all-powerful. He can enable me to accomplish His will for my life. Yung enablement ng Panginoon, yung lakas, kakayahan na binibigay ng Panginoon. Alam nyo, ang totoo po, kayang-kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Yung ating pagsunod sa Kanya is for us to have a fresh experience of who God is, for us to get to know God better. Ang totoo, through the years, no, yung ating mga pinagdaanan, kung paano kumilos ang Panginoon, yung pagkakilala natin sa Kanya, hindi lang sa nababasa, kundi sa ating mga pinagdadaanan, ito po ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na ang Diyos na ito, mahal tayo, alam nating kikilos siya, alam nating hindi tayo pababayaan ng Diyos na ito. Kailangan po na makita natin na pag wala kang pinanghahawakang pangako ng Diyos o katotohanan tungkol sa Diyos, paano mo sasabihin pananampalataya iyon? Ang pananampalataya po, hindi palakasan ng loob. Ito po ay pagkakilala sa Panginoon and you move according to what God reveals to you. Hahakbang tayo base sa matibay na konbiksyon na alam nating kalooban ng Diyos ang isang bagay, kaya tayo po ay susunod, gagawa ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya challenge mga kapatid, challenge po ito. Pag-isipang maigi, when was the last time na ikaw ay humakbang sa pananampalataya? Tandaan mo, God is love, His will is always best. God is all-knowing, His directions are always right. God is all-powerful, He can enable you to accomplish His will for your life. So kung tayo po ay hindi humahakbang sa pananampalataya, tayo po ang nawawalan at tayo rin po ang dahilan. Yung ating pagkukulang sa pagsunod is more of a reflection of our weaknesses rather than God's negligence in our lives. Dahil hindi mo siya nagne-neglect sa atin Kadalasan po reflection ito ng ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. So sana po ay naging mapagpala itong pag-aaral na ito at hamon sa atin, especially as we face this weekend. Ano po? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.